Inisip naman ng matanda na hindi ito posible pero hindi naman ito maipaliwanag kung bakit nawala ang lahat ng sakit ng kanyang katawan at parang punong-puno siya ng buhay. Nung kumalma na ang general ay tumingin ito ng diretso kay Lee at tinaong kung ano ang kanang gusto. Sinabi naman sa kanya ng time merchant na hinahangaan talaga nito ang integridad at karakter ni General Yu. Kaya, pumunta daw ito sa kanyang panahon para pagalingin siya at gumawa ng business kasama ang general. Makalipas ang ilang sandali ay makikita natin na gumalaw na ulit ang anak ni Yu pero nilipat pala siya ng ating bida sa ibang kwarto. Kaya, nung dumating doon ang kanyang mga tinawag ay tinanong agad nito kung nasaan na ang dalawang tao na nakapasok doon. Nagtaka naman ang mga bantay dahil hindi nila alam kung ano ang sinasabi ng kanilang young master dahil wala naman daw silang nakitang mga tao sa palasyo. Bigla naman itong tumingin sa kanyang paligid at napansin nga na wala na siya sa kwarto ng kanyang tatay. Kaya, mabilis itong pumunta doon at nung nakita niya na nakatayo si Yu sa kanyang kama at nag-uunat ay bigla na lang itong nahulog sa lapag sa gulat. Mabilis naman itong tumayo at tinanong sa kanyang tatay kung ano ang ginawa sa kanya ng dalawang tao kanina. Umupo naman ang general sa kanyang kama at seryosong sinabi sa mga bantay na kailangan muna niyang kausapin ang kanyang anak kaya pwede na muna silang umalis. Nung makaalis na ang mga ito ay tinanong agad ng young master si Yu kung ano ang ginawa sa kanya ng dalawang demonyo na pumasok sa kanyang kwarto kanina. Bigla namang sinigawan ng general ang kanyang anak at tinawag ito sa kanyang pangalan na Jun at sinabi na mag-ingat siya sa kanyang mga sinasabi. Seryoso nitong sinabi na hindi demonyo ang dalawang yun dahil isa silang mga gods na naglalakad sa kanilang mundo. Pinaliwanag nito na kahit sinong tao ang matamaan ng pana ng mga barbarian ay merong kasiguraduhang kamatayan. Pero, nakita naman daw niya na bigla na lang sumigla ang kanyang tatay at mukhang wala na talagang nararamdamang sakit. Saisagat pa sana ang young master pero bigla na lang iniba ng general ang usapan at sinabi nito na naniniwala ba siya na kailangang magbago ng kanilang dynasty. Pabulong namang sinabi sa kanya ni Jun na kailangan niyang hinaan ang kanyang boses dahil meron laging nakikinig sa kanila at baka makarating ito sa kanilang emperor. Hindi naman ito pinansin ng matanda at sinabi lang na matapos niyang malampasan ang kamatayan ay merong nagsabi sa kanya na merong mas magandang mundo sa labas ng kanilang empire. Dahil hindi masyadong maintindihan ni Jun ang sinasabi ng kanyang tatay ay tinanong nito kung pwede ba niya itong ipaliwanag sa kanya ng maayos. Pero, bago ito masagot ng general ay naalala muna niya ang pinag-usapan nila ng ating bida. Makikita dito na tinatanong ni Yu kung totoo ba talaga ang mga sinabi sa kanya ng time merchant tungkol sa mundo. Nagulat ito nung sinabi sa kanya ni Lee na bilang isang time merchant, nakakapunta daw siya sa nakaraan at dahil doon ay nalalaman din niya ang future. Alam daw niya na hindi ito madaling paniwalaan pero kailangan niya itong gawin dahil nakita naman niya mismo ang kanyang kapangyarihan. Pero, dahil sa kanyang ibibigay ay kailangan daw niyang kalimutan ang lahat at kailangan na rin niyang umalis doon. Hindi nito alam kung ano ang tinutukoy ng ating bida kaya nagulat ito nung pinakita nito sa kanya ang kanyang status na meron ng mahigit 100 taon ng lifespan. Sinabi sa kanya ni Lee na yun na ang kanyang pangalawang tsansa sa buhay kaya tinanong nito kung uulitin lang ba niya ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay at magpapaalila lang sa isang emperor. Hindi daw ba niya gustong makita ang ibang parte ng mundo at ang lahat ng sinabi sa kanya ng ating bida? Hindi naman nakasagot agad doon ang matanda dahil inisip nito na sigurado na siya na isa talagang God ang kanyang kausap. Kaya, sinabi nito na susundin niya ang gusto ng time merchant at gagamitin ang bigay niyang oras para maglakbay sa labas ng kanilang dynasty. Natuwa naman ito sa sagot ng general kaya sinabi niya na simula ngayon ay pwede na niyang gawin kung ano ang kanyang gusto. Pero, sinabi nito na para magawa niya yun ay kailangan niyang palabasin sa kanilang empire na namatay talaga siya dahil sa pana ng barbarian. Nagulat naman ito sa sinabi ng ating bida pero hindi na ito nagsalita at yumuko na lang sa kanyang harapan para sabihing tinatanggap na niya ito. Pagkatapos noon ay bumalik na ito sa usapan ng magtatay sa kanyang kwarto. Habang sinabi ni Yu ang lahat ng pinag-usapan nila ng time merchant ay hindi pa rin makapaniwala doon ang young master. Pero, dahil wala naman na itong magagawa ay pumayag na rin ito sa gusto ng kanyang tatay at nagpaalam na sa isa't isa.
Pagdating ng kinabukasan ay makikita natin na naghihintay na ang ating bida sa isang restaurant malapit sa palasyo ng general. Umupo naman sa kanyang harap ang isang lalaki at maririnig doon na tinatanong siya ni Lee kung tapos na ba ang lahat ng kanyang dapat gawin. Ang matandang yun pala ay ang nakadigayos na General Yu at sinabi nito sa ating bida na ayos na ang lahat. Nung tumingin si Lee sa matanda ay nakita nito na parang marami itong iniisip kaya sinabi nito na hindi naman niya ito masisisi. Marami daw ang nagmamahal sa kanya kaya marami ang magluluksa dahil sa kanyang pagkamatay. Seryoso naman itong sinabi sa ating bida na hindi na niya yun iniisip dahil hindi na daw siya si Yu Zhang at siya na lang ay isang normal na tao ngayon. Sinabi din nito na si Jun ang kanyang pinakamagaling na anak kaya hindi siya nag-aalala sa magiging kalagayan ng kanilang empire. Pagkatapos magpaliwanag ng matanda ay tinanong na nito kung ano na ang susunod nilang gagawin. Nakangiti namang sinabi sa kanya ni Lee na wala na itong gagawin dahil hinanda na daw nila ang lahat para sa kanya. Makalipas lamang ang ilang sandali ay lumipat na ang ating storya sa isang lugar na merong malaking barko. Habang naglalakad papunta doon ay sinasabi ng ating bida na sobrang dami ng sibilisasyon sa mundo ang mas advanced kesa sa kanilang dynasty at pag nakita daw niya ito ay hindi siya makakapaniwala. Sinabi din nito na ang kanyang pupuntahan ay nasa kabilang dulo ng mundo para makasigurado sila na hindi siya makikita ng kahit na sinong kilala siya. Dinagdag din nito na pagdating niya doon ay kailangan niyang aralin kung paano sila kumilos at pag nakilala na siya ay doon na siya gagawa ng kanilang secret base. Pagtingin nito kay Yu ay napansin ng ating bida na nakikinig naman ito sa kanya pero nakikita niya nang meron itong malalim na iniisip. Kaya, tinanong nito sa kanya kung ang iniisip ba niya ay ang kondisyon nila na bawal muna siyang bumalik sa kanilang dynasty sa loob ng 200 tao. Sinabi nito na yun nga ang kanyang iniisip dahil naalala kasi niya ang sinabi ng ating bida na magkakaroon ng malaking pagsubok ang kanilang dynasty pagkalipas ng 100 taon. Hindi lang daw maalis sa kanyang isip na hindi siya makakatulong doon habang nasa kabilang parte siya ng mundo. Sinabi naman sa kanya ng time merchant na naiintindihan nito ang matanda pero wala rin naman siyang magagawa kahit bumalik siya doon habang nangyayari ang matinding pagsubok. Hindi daw kasi mababago ng isang tao ang natural na takbo ng history. Kaya, ang magagawa na lang daw niya para sa kanyang sarili ay palakasin ang kanyang impluensya para maiwasan niya mismo ang mga ganong problema. Habang ginagawa niya yun ay kailangan din daw niyang hanapin ang mga talentadong tao sa mundo at pagsama-samahin ang mga ito. Nilabas na nito ang isang papel at sinabi na yun ang kanyang misyon sa susunod na 300 taon. Habang binabasa niya ang iba dito ay hindi ito makapaniwalang kailangan niyang libutin ang mundo para doon. Bigla naman itong nakita ang salitang physiologist at tinanong sa ating bida kung ano ang ibig sabihin noon. Hindi naman na ito sinagot ng time merchant at sinabi lang na napakarami niyang oras kaya malalaman din niya kung ano yun. Nung tapos na silang mag-usap ay makikita natin na umalis na doon ang matanda at naglakad na papunta sa barko. Inisip naman nito na hanggang doon na lang muna ang kanyang gagawin at hahayaan na lang niya si Yu na maghanap ng mga tao para hindi na siya manggialam pa ng masyado sa kanyang history. Natigil naman agad ito sa pag-iisip dahil sinabi sa kanya ni Yuki na ligtas nang nakasakay ng barko ang general at kinausap na din niya ang kapitan nito para alam niya kung saan ibababa ang matanda. Dahil doon ay sinabi ni Lee na tapos na sila sa unang misyon pero inisip naman nito na kada araw niya doon ay katumbas ng ilang buwan sa totoo nilang oras. Dinagdag din nito na dahil hindi normal na meron ang kanyang sitwasyon ay mas marami pa ang nababawas niyang oras dahil kasama niya si Yuki. Nagsalita naman na ulit ang babae at tinanong nito ang kanyang boss kung saan naman sila pupunta ngayon. Sinabi nito na sobrang dami niyang oras kaya hindi niya ito kailangang isipin at sinabi na sa babae na pupunta na sila sa bandang kanluran para tignan kung ano ang itsura nito sa panahong iyon. Lumipat naman ang ating storya sa isang kabundukan sa bansang Isa winter ng 1758. Sa isang daanan doon ay meron tayong makikita na isang tao na naglalakad at mukhang pagod na. Habang hawak ang kanyang nagdudugong tiyan ay tumingin ito sa likod dahil narinig nito ang mga humahabol sa kanya. Nakita niya doon ang mga lalaki na nakasakay ng kabayo habang may hawak-hawak na espada.
Meron din doon may hawak ng pana at habang naghahanda ito para tirahin ang tumatakbo ay sinabi nito na walang hiya ang mga traidor na yun. Muntik naman na itong tamaan pero buti na lang ay nakayuko ito sa tamang panahon. Lumabas doon ang mahaba nitong buhok dahil isa pala itong babae at naririnig niya ang usapan ng mga humahabol sa kanya na sinasabing siya ang leader ng rebel army. Kailangan daw nilang mahuli ang babaeng yon dahil napakaraming ginto ang kapalit ng kanyang ulo. Nakita naman nila kung saan ito dumaan pero sinabi ng isa sa kanila na mahihirapan ang kanilang mga kabayong pumasok doon. Mas mabuti daw siguro kung balikan na lang nila ang babae dahil hindi naman daw ito magtatagal doon ng walang pagkain. Hindi naman natuwa doon ang kanilang leader kaya hiniwa nito ang leeg ng lalaki at sinabing hindi niya gustong makarinig ng mga palusot. Nung nakita ito ng kanyang mga kasama ay inisip ng mga ito na hindi sila pwedeng mag-inarte kaya kailangan nilang sundin ang lahat ng sinasabi ng kanilang boss. Ngumiti naman ito at sinabi na mas marami na siyang makukuha dahil nabawasan sila ng isa sa kanilang hahatiin para sa reward. Tumingin na rin ito ng masama sa dalawa pa niyang kasama at sinabi ng kung ayaw nilang maging ganun ay sundan agad nila ang babae. Umalis agad ang mga ito sa kanilang kabayo at naglakad sa gitna ng kakahuyan. Bigla namang tumigil ang isa at sinabi sa kanyang boss na doon na daw tumigil ang sinusundan nilang footprints. Dahil doon ay sumigaw ng malakas ang boss at tinawag ang palayaw ng babae ma Peter Lassin. Sinabi nito na huwag siyang magtago na parang duwag at harapin siya nito ng harap-harapan. Isipin na lang daw niya ang kanyang mga kasama na yumuyuko sa kanyang harapan para magmakaawa bago niya ito patayin. Sinabi naman ng isa sa kanila na mukhang wala na talaga doon ang babae. Tumingin na rin ito sa langit at sinabing mukhang masama ang panahon kaya kailangan na daw nilang umalis bago pa sila abutan ng snowstorm. Pero, nagulat na lang ito nung meron siyang nakita sa puno pero hindi na ito nakapag-react dahil mabilis na siyang sinaksan ng babae. Tumingin din ito agad sa kanyang kasama at mabilis na rin niya itong sinaksak sa leeg. Dahil nagpakita na rin ang babae ay ngumiti agad ang boss at sinugod ito ng mabilis. Buti na lang ay nakita ito ng babae kaya mabilis itong nakayuko kaya ang ulo ng kanyang kakampi ang naputol nito. Tumawa naman agad ng malakas ang boss at sinabi na dahil sa ginawa ng babae ay sa kanya lahat mapupunta ang reward. Hindi naman ito pinakinggan ng babae at sinabi na lang kay Yuan na isa siyang malaking tax seal. Meron daw espesyal na lugar sa impyerno ang mga kagaya niyang hayop. Tinawalan lang naman siya ni Juan at sinabi na sa langit siya mapupunta dahil pag nakuha na niya ang reward ay iyon ang kanyang tiket papuntang paraiso. Dinagdag pa nito na kaya siya nito nagtaksil ay hindi daw niya matatanggap na isang babae lamang ang kanilang leader sa rebel army. Natigil naman ang dalawa sa kanilang away dahil bigla na lang kumidlat ng malakas. Pagkatapos noon ay unti-unti nang lumabas sa kanilang harapan ang ating bida at si Yuki. Dahil doon ay nahulog palayo ang lalaki dahil natakot ito at tinanong kung isa ba silang mga gods. Hindi naman ito sinag-agot ng ating bida at sinabi lang nito na mukha namang tama ang kanilang napuntahan. Nung kinausap siya ng lalaki sa kanilang lengguwahe ay hindi ito naintindihan ni Lee kaya tinanong lang nito kung siya ba si Peter Lassin. Nakita naman ng ating bida na tumingin ito sa babae kaya tinanong din niya kung siya ba yun. Dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha ay kahit hindi naiintindihan ni Lee ang kanyang sinasabi ay alam niya na siya nga ang kanyang hinahanap. Dahil alam ng time merchant ang history ay tumingin ito ng masama sa lalaki at sinabing kung ganun ay siya pala ang traidor. Dahil doon ay hindi na nagsalita pa ang ating bida at ginamit na lang agad ang kanyang kapangyarihan kay Juan. Makikita natin na sa isang iglap ay bigla na lang itong naging butot balat. Hindi siya makapaniwala na meron pa itong 50 years kaya sinabi nito na matatagal daw talaga ang buhay ng masasamang damo. Hindi naman makapaniwala ang dalawang babae sa kanilang nakita dahil bigla na lang daw natuyo ang lalaki sa isang iglap. Bago mag-usap ng maayos ay pumunta muna ang mga ito sa bahay ng babae para hindi sila manigas doon sa lamig. Kumuha naman agad ito ng alak at mabilis itong ininom at sinabi na masarap talaga ang vodka pag galing sa pahamak. Humanga naman sa kanya ang ating bida dahil ininom nito ang alak ng diretso at sinabing galing talaga ito sa warrior tribe. Tinanong naman ito sa kanyang lengguwahe kung bakit siya pinuntahan ng dalawang gods na yun.
Inisip naman ni Lee kung paano sila magkakaintindihan pero bigla na lang nagsalita si Yuki gamit ang lengguwahe ng babae. Sinabi nito na Yuki ang kanyang pangalan at ang kasama naman niya ay ang kanyang boss at pwede siya nitong tawaging time merchant. Dahil meron na siyang translator ay sinabi na ni Lee sa babae na galing sila sa River of Time at pumunta sila sa panahon na yun para hanapin ang lahat ng malalakas na tao kagaya niya. Pero, aaminin daw niya na hindi nito inaasahang babae pala ang Peter Lassin sa mga history books na namuno sa 50,000 na mahihirap para labanan ang mga mayayaman. Habang nagsasalita ang babae ay pinapaintindi ni Yuki sa kanyang boss ang mga sinasabi nito na ginaya lang niya ang pangalan ng kanyang kapatid kaya niya nakuha ang pangalang yun. Sinabi din nito na ginagamit lang kasi ng mga mayayamang tao ang kanilang kapangyarihan para gamitin ang mga mahihirap kaya yun ang nag-udyok sa kanya para gawin ang rebelyon. Dahil unti-unti itong gumagana ay nalaman ito ng mga tao kaya sumali ito sa kanila at doon na nabuo ang rebel army. Pero, dahil nalaman daw ng mga traidor ang totoo niyang identity ay sinabi nila ito sa lahat. Dahil doon ay hindi natuwa doon ang karamihan ng mga lalaki kaya inisip nila na hulihin ito at ibigay ang kanyang ulo sa mga mayayaman kapalit ng malaking reward. Nagsalita naman na ang ating bida at sinabi kay Lassin na napakadaming magagaling na babaeng pinuno sa history. Ngumiti ito sa kanya at sinabi na minalas lang siguro siya o kaya naman ay kailangan lang niya ng konting tulong. Nung narinig naman yon na babae ay tinanong agad nito si Lee kung tutulungan ba siya nito. Tumayo ito at sinabi na dahil sa kanyang tulong ay pwede niyang mabawi ang kanyang army at pwede pa siyang maging reyna ng underworld. Inisip naman ng babae na masyadong maganda ang inaalok ng time merchant kaya tinanong nito kung ano ang gusto niyang kapalit. Ngumiti lang ito sa harap ni Lassin at sinabi na ang gusto lang naman nito ay ang kanyang talento.